Sagittarius, ito na yung reading mo for the week of August 20 to 26. Pero lahat naman ng readings ko dito ay timeless, kaya kahit lumipas yung mga petsa na binanggit ko. Okay? Wow! You have first two oracles na nahugot natin is passion and commitment. It seems na magiging very passionate ka, committed ka. Ewan ko, there is something na na sisimulan mo, papasukin mo. Okay, it could be pagpasok sa commitment like relationship, pero pwede rin namang hindi relationship. It could be anything na na papasukin mo, sisimulan mo. And i-commit mo talaga yung sarili mo and magiging very ka talaga, dedicated ka rito. Kasi punong-puno ka ng passion. Okay, it could be na meron din something na paparating sa'yo na very passionate, ha? It's a passionate encounter with someone. So if this is about romantic connection, siya, kumbaga nakakakilig. Kasi tawag dito, very passionate. Very passionate yung approach nung person o nung approach mo. Charot. Charot. So ano pa? Ako pa tayo ng Basta kung ano yung gagawin mo, like pwedeng meron kang something na gagawin na yun talaga yung gustong-gusto mong gawin. Kumbaga passion mo yun. Halimbawa, passion mo is singing, dancing, or cooking, yung mga ganun. Basta. O merong fireworks dito. Very passionate nga yan, dear. Kaya kung if ever na this is an encounter kung kanino man with a person, no? Merong fireworks, charot, may mga pasabog. Very mainit, very passionate. Okay? Wapa tayong dalawang integrity and beacon. Okay, integrity, it could be merong something na susubukin yung integrity mo. Integrity mo or reputation mo about something. Could be sa work or it could be sa ibang bagay. Susukatin yung integridad eh. Ano pa? Your beacon is your North Star. It could be following your passion. Sagittarius, no? It could be following your passion since lumitaw yung passion card mo tapos yung using the wrong finger. Lumitaw yung yung passion and then yung beacon. Kasi itong beacon na to, ito yung star na nagagabay sa'yo. Yan yung star na sinusundan mo. It could be a new path or pwede namang hindi new path pero talagang alam mo yun, you are very passionate about this thing, this idea, no, this path na tinatahak mo kaya ikaw ay talagang committed dyan na maano mo yan, ma-achieve mo yan, marating mo yung dapat mong marating. So it could be this week na very very enthusiastic ka sa mga gagawin mo. Or kung meron mang isang specific na bagay na gagawin ka, very passionate ka dun. Okay? And talagang ginagawa mo yan with integrity. Hindi lang yung, alam mo yon ginagawa mo siya eh. Hindi lang basta mema lang. Alam mo yun, yung bara-barang gawa. Hindi talaga eh. No?
Okay. So, when it comes to financial or career, anong balita sa'yo for this week, August 20 to 26? Wow, ang ganda. You have here the Wheel of Fortune and the Knight of Wands. Ang ganda, dear. So, eto na. Alam mo, para sa akin, ito na yung perfect timing kung ito na yung magandang pagpihit ng kapalaran mo eh. Umiikot na yung Wheel of Fortune and dumaayon sa'yo. You see, this is, I think this is a major change and kung change ito, this is a change for the better for sure kasi upright yung Wheel of Fortune, ano? So, expect mo na nandun ka sa, nandoon ka sa itaas ng ruleta ng kapalaran. Okay? So, yan, expect mo na may major changes, positive changes, improvements, no? And with the Knight of Wands, there is action. There is movement. This is, pag-usad, by the way. And this is, an indication na maaaring maging successful yung gagawin mo eh. Okay? May progress, may paggalaw. And may pagta-travel, by the way. Ayan. So, ayan, very ka talaga, very passionate ka since si Knight of Wands yan. Ano to eh, action with passion. Yan. So, ano man ito na related sa career mo, financial mo, yan yung mga energies. And, when it comes to sa family, sa bahay, okay, could be something related with the child or a youngster kung hindi mo man siya anak, kapatid, or sino man itong bata dito sa family or nakababata. Okay? Kapatid mo man yan, anak mo, pamangkin mo. Oo, I think there is something about dito sa bagets na to. Ano man ang age nito, basta mas young siya eh. I think may problem about this child. I hope hindi siya sick, no? Baka kasi mamaya may something wrong, baka hindi nyo namamalayan, ano? Okay, baka hindi nagsasabi, alam mo yun. Parang siya eh, malungkot, matamlay, okay? So, keep an eye on this one, kung sino man ito. It could be a water sign, but it could be any sign. Yes. I hope, okay. I hope, pwedeng suffering from insomnia, hindi makatulog, or kahit wala siyang insomnia, napupuyat siya because of kakaisip ng, ewan ko, tungkol saan. Or it could be ikaw to, kung mangyayari pa lang to. Again, I have no control kung past, present, future energies ito. Okay? O, kasi parang ang kasi dito, it could be na pwedeng merong sick and then parang merong puyat-puyatan, no? Since yan, may pagwo-worry, may stress, no? Pagiging restless, whether ikaw or yung kung sino man itong page na to na tinutukoy ko kanina. Okay, syempre kung merong may sakit, expect nyo na yun, lalo na kung na-confine, binabantayan, syempre parang kulang-kulang sa tulog, no, or worried, yan. Kasi meron something dito, pwedeng ikakabahala, okay, pag-worry, or hindi makatulog, okay? So, when it comes to love life, okay. If you are, wondering kung itong person na to, may seryoso ba talaga siya sa'yo? May pakialam siya sa'yo? Well, dear, wala. This person doesn't give a FUCK about you. Unang-una, hindi niya iniisip yung kapakanan mo. Pangalawa, with the King of Swords reverse, ang iniisip lang niya yung sarili niya. Okay?
Guys, hindi ko alam kung saan naputol. Pero yung sinasabi ko kanina about this person, kung iniisip mo kung may pakialam siya, wala. This person doesn't give a SHIT or FCUK about you or your welfare. Wala siyang pakialam. Hindi niya iniisip yung kapakanan mo. Selfish siya. Iniisip lang niya yung sarili niya. Oo. Importante lang yung mga sasabihin niya. And pwede ka niyang i-cut off. Pwede ka pa nga makatikim ng masasakit na salita dito or ano eh, yung mga below the belt na mga salita eh. Okay? So I don't think, kung bago itong connection ninyo, I don't think na magkakaroon ng development dito sa connection na to. Mukhang walang magandang kahihinatnan to, alam mo yon. Yung mga sacrifices na ginagawa mo, parang hindi naman mare-reward, walang, something na hindi magde-develop, magbubunga ng maganda eh. Okay, so it's not worth investing yung feelings mo, energies mo, time mo dyan. Kung ako tatanungin. When it comes sa hindi mo inaasahan, okay. Hindi mo inaasahan, pero meron ditong something na nung una, parang ano ka dito, enthusiastic ka, ganadong-ganado ka, tapos parang nung habang tumatagal, parang nawawala yung interest, nawawala yung gana, nawawala yung amor, or yung attraction, yung feelings, kung tao man ito or connection yung pinag-uusapan. But it could be anything ha, hindi lang naman may kinalaman sa person. Oo. And parang habang tumatagal, nagiging nagiging hindi ka na confident dito sa kinalalagyan mo na to, relationship man ito or hindi. Nawawala na yung confidence, alam mo yun? Parang habang tumatagal, feeling mo hindi ka na okay dito, hindi ka na secure, dahil nai-insecure ka na, napaparanoid ka na, alam mo yun? Parang nawawalan na ng value yung sarili mo habang tumatagal, yun yung feeling eh. Okay? So, when it comes dun sa good stuff, yung magandang pwedeng mangyari, okay, ang nafe-feel ko dito, pwedeng may mga delays, but ipagpapasalamat mo bakit nagkaroon ng delay, 'di ba? It's a blessing in disguise. Guys, kaya kung meron man something dito na parang, oo, na-delay, ba't ganun? I think something better is coming para sa'yo, Sagittarius, kung ano man yun. Oo. Oh, pwedeng money, pero pwede ring ibang bagay, or could be related sa family or pag-aasawa, pagpapamilya. Oo. Oo, sa tingin ko if ever hindi ka na maghihintay ng matagal, yun yung parang pinaka-blessing dito. Okay, so instead na sobrang tagal nung hihintayin mo, gugugulin mo, parang hindi na ganun. Kumbaga parang mas mapapabilis, mapapagaan, mas mapapadali. And when it comes to mga closing messages or ano yung pinakapayo sa'yo ng reading na ito, okay, the first card is redirect your thoughts. Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Kasi pwede kasing pinangungunahan ka ng mga negative thoughts mo. So, anong nangyayari is nadjijinx niya yung connection. So, pwedeng paparating pa lamang to or pwedeng bago. Kasi parang nag-overthink ka eh. Ang sinasabi kasi dito, iwasan mo yung mga negative thoughts kasi kung ano iniisip mo, most likely yun yung maa-attract mo. So, in love man yan or hindi. Tapos, meron ka rin dito, nothing has gone wrong. O, diba? Sabi ko nga, may pag-overthink. Why? Lumitaw din yung kanina, card ng pag-overthink ito.
Eto. So, iwasan mo na yung mga negatots mo. O, sabi dito, nothing has gone wrong. Wala namang kakaiba or maling nangyayari. Trust mo lang yung process. This connection is divinely timed. Huwag kang mag-overthink, mag-worry. Kasi darating ng kusa yan. Kung ano man yan. Okay? So, yan yung pinaka-reading for you, Sagittarius, no? Thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Palib na lang ng like, ng comment, pa-share na rin kung nagustuhan ninyo. Big help po yan. And big shout out nga pala sa lahat ng mga star senders natin. Super thanks, mga nag-a-avail ng private readings, mga nag-avail ng membership subscription. Kung gusto niyo magpa-private reading sa akin, palagi namang nakasulat sa description yung mga details kung paano mag-book, mag-inquire ng reading sa akin. May link diyan, no, papunta sa official page ko, sa FB page ko. Nag-iisa lamang po 'yun, purple tin na may blue check sa kanan lang yung legit. Pag walang blue check sa kanan, hindi po ako 'yan. Okay? I love you all. Take care. God bless. Babush.